Ay, pauwi muna tayo. Upo muna tayo kung saglit lang. Hello po, good morning. Yan, pagkatapos magwalis, upo muna ako at pahinga konti. Magpapakain ako maya-maya ng aming manok. Sinisilip ko lang ang aking mga tanim dito kung kumusta na ba sila. At matagal ko na hindi binibisita dahil lagi akong busy. Maaga pa umaalis sa bahay, papunta sa trabaho. Pagdating dito, hapon na. Parang wala nang time ang aking mga munting tanim dito sa paligid. Kamusta na kaya sila? So, ayan. Nakakaupo rin sa wakas. Nakarelax. Nakarelax din ako. Hehe, hindi tayo pressure ngayon. Hello, good morning guys. So, today is September 27, 2024 for today's vlog. Masasabi natin ang unang araw ng revelasyon ng buhay ko as a public servant. So, bago po ang lahat, nais ko muna i-shout out ang aking mga subscribers. Patuloy na sumusubaybay sa aking vlog. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Mega love shoutout sa inyong lahat. Pagpalain tayo ni Lord. Wala ko na po ang lahat kung bakit unang araw ng revelasyon sa public servant. Dahil po hindi po ako pumasok ngayon sa aming barangay. So, simpleng buhay ko na po. Balik ako sa pagservisyo naman sa loob ng aming pamamahay kasi parang daming kukulangan sa loob ng bahay, hindi ko na naatupag. So kung Sabado Linggo lang at holiday parang kulang. So ipapakita ko sa inyo guys kung bakit hindi ko na natupag yung aking pamamahay para sa aking pamilya. Ganito po, ganyan po, pagkagising ko sa umaga hindi ko na maliligpit yan sa sobrang mamadali. Ayan, ang daming kalat. Ayan, nakikita nyo po. Ayan. Ang daming kalat. So, hindi ko na mabigyan pansin. Ang ginagawa ko lang dyan, itcha ko na lang dun sa basket. Para pagdating ng time, lalaban ko. Ayan. Balik normal ang buhay. Balik normal ang buhay. Magpapakain ng hayop. Ayan, kasi kasunod yung mga hayop. Kailangan ko po transform ang loob ng aming bahay. Ayan. Dahil nga Christmas is fast approaching, so kahit kunti man lang magayakan ko po yung aming loob ng bahay para maramdaman po natin ang spirit of Christmas. So ang una po na ating gagawin ay ililigpit ko po yung aming mga kalat. Lilinisin, ililigpit ko rin po yung aming higaan. Nandito pa po yung pasaway kong alaga. Sarap ng tulog. Ayan, sarap ng tulog ni dito. Ililigpit ko na yung higaan mo, boss. Tulog ka pa rin. Ha, boss? Ililigpit ko na po yung higaan nyo. Pwede po ba umalis ka muna dyan at ililigpit ko na yan at lalabahan ko yung mga higaan nyo dahil sobrang bango na po. Ayan, inuwi ko na po yung mga files ko, personal files ko. Ayan. Yung mga certificate po. Ang dami ko pong certificate since 2017. Ang dami ko pong certificate dito. Pero hindi ko na, ito po, yung mga award ko po sa aking trabaho. So, ito po yung remembrance ko sa pagserbisyo sa aming barangay for how long? More or less nasa 9 or 9 years. Ayan. Ito po. Ayan. So, dami ko pong award sa barangay pero sa loob ng bahay namin wala po akong award. So, siguro it's time naman natunan ko napansin ang ang loob ng bahay namin, di po ba? Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula ang kalat na yan, oh. Kasi kagabi, ano oras na ako nagtulog kasi di ba nag-live ako. So hindi ko na naligpit. Ayan. Pero yan ay mga labahin lahat yan, labahin.
Hindi ko alam kung paano ko iligpit na ilong. Merong plancha dito. May hangin. May plancha. Ayan. Hapon pa yan. Nung nagplancha ko ng uniform. Oh, may mga sinturon. Merong plastic na dapat itsa na sa basurahan. Tsaka yung higaan ng mga alaga ko. Dito yan. Makalat talaga. As in. Kaya sabi ko, tunay ko naman pansin ang loob ng bahay namin kasi kahit maliit lang kung malinis. Siguro, ang sa agyo naman every week, Sabado or Linggo, itatanggal ako ng mga agyo kasi kailangan ko yun talagang na ano ko po yung sarili ko. Na-train ko na po yung sarili ko na every week talaga nagtatanggal ako ng agyo. So sa liit lang po nang inupahan ng naming bahay, parang maalis lang po ako pupunta sa trabaho pero hindi ako satisfied. So ako kasi may ugali na naguguluhan ng ulo ko hanggat alis ako ng bahay na may pinggan na maiwan sa lababo, may kalat, parang magulo yung utak ko. So this is the right time siguro na iligpit ko naman yung mga kalat sa loob ng bahay. Wala kaming bata dito, 2 alaga, pero mas matindi pa may alaga kang bata. Makalat, lalo na yung aso ko. Pagka hindi mo susundan yung mga gamit nila o sila rin mismo pag hindi mo nilinis, mangangamoy talaga ang loob ng bahay. So aware po ako sa mga ganyan, kaya every day or every other day palit po sila ng mga gamit po nila, then lalaban ko po yun para hindi po mangangamoy ang loob ng bahay. And pati din po yung alaga ko, kailangan palagi sila mabango, di po ba? So ayun guys, simulan ko na po yung ligpit. Hindi ko alam kung saan ko itsa itong mga damit na kalat na yan eh. Yan, ito pong plancha ay doon po yan talaga sa loob. Doon siya. Kaso dito ako namalansya kahapon. Kaya iniwan na lang dito na nandito. Magulo kasi yung utak ko pagka hindi talaga ako nagliligpit. Ako mismo naguguluhan. So, dadali na natin ito sa tamang lugar ang plancha. At ito naman ay sabit natin dun sa labas, doon yung sa bitna ng hanger. Tsaka dyan naman sa dingding yung sinturon. Okay. Yan. Para matanggal ang kalat, yan ka. Ikaw dyan ka rin. Yan. Mabilis na naman magligpit kasi liit lang ang bahay namin. Pati kainan ng aso, nandito lang. So, ayan na, nagpit ko na yung kalat. Nandiyan na sa basket. Nagwalis na naman tayo. Mamaya ayusin ko ito. Yung speaker. Ito ulit ko pinapakong kasi para para lumuwag ang space ng aming mini sala. Ayan. Okay. So, nakita nyo po medyo lumuwag na konti ang aming mini sala. So guys, hanggang dito na lang po muna ako. Sundan nyo na lang po ako sa susunod na gagawin ko dito habang nag-stay at home po ako. Ayan. So hanggang dito na lang po ako. Susunod, abangan nyo na lang po kung ano naman po ang
Susunod ko nagagalawin dito sa loob ng maliit namin, ano, munting tahanan. Di ba? Kasi, may kasabihan. Linisin mo daw muna ang sarili mo bago linisin mo yung para sa iba, diba? So, parang hindi ko nagawa. So, this is the time. Lilinisin ko yung sarili ko. Bahay. Ay, hindi ko sarili pala. Joke. Yung pamamahay ko bago yung sa trabaho ko. Okay? Thank you. Bye-bye.